Mga kaibigan, isang magandang araw ho sa ating lahat. Isang mabuting pagpapala po ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, na kung saan binayayaan ho tayo ng maraming pag-iingat at maraming mga pagliligtas ho sa ating buhay, mga kaibigan. Unang-una sa lahat, mga kaibigan, pasasalamatan ko ang lahat ng aking mga followers ho dito sa Cans, dito sa TikTok. At na kung saan, mga kaibigan, may sasagutin ako ngayon na kung saan ito po'y patungkol doon sa naunang video ho natin na regarding po doon sa pag-separate ng Mindanao from Luzon to Visayas to stand their own to become a republic. Mga kaibigan, ano bang magiging hakbang nito? Hindi naman ako mambabatas at hindi naman ako yung nagsusulong ng naunang separation Mindanao from the Philippines, from the Luzon, Visayas. Noon pa yan, panahon pa yan ni Kanoy, no? Which is my relatives, ng lula ko, di ba? Si Rubin Kanoy. Yung lawyer, pa yan ng lula ko, yung pinsan niya. No, which is ano bang magiging resulta nito, mga kaibigan? Yes, ako naman po ay nasa serbisyo. Ano bang hakbang nito? Kakasuhan daw ako. Kakasuhan niyo ako. Wala naman ako pakialam doon. Ang sinasabi ko lang ay pag mahintulutan po na ang Mindanao ay to become a republic, susuporta kami. Susuporta ako. Na yan pag mapupunduhan na magiging isang republika ng Mindanao. Yan mga kaibigan, wala ho tayong ibang magagawa kundi sumunod sa batas, di ba? Kung magiging isang republika na ho ang Mindanao, ang taga Luzon kukuha ng visa kung pupunta ng Mindanao, ang taga Visayas kukuha ng visa kung pupunta ng Mindanao. And then, ang Mindanao, pupunta ng Luzon or Visayas, kukuha rin ng visa, di ba? You know, mga kaibigan, Mindanao is one of the food basket here in the country. Kaya, ayaw nila na mahiwalay ito from the Luzon and Visayas kasi nandito ho lahat. Yung mining, yung pagtatanim dito, bunggang-bungga ho ang Mindanao, mga kaibigan. Kung tumiwalag or humiwalay ang Singapore noon na kasing laki lang ng Siargao, how much the Mindanao? Ang laki ng Mindanao, mga kaibigan. Pero nasa mangbabatas pa rin natin yan. Ngayon ay sinusulong naman ni Congressman Alvarez here from our province in Davao del Norte, which is a congressman from the 1st District. Mga kaibigan, ano namang mali doon pag magsasabi ho tayo na ganito, ganyan. Ano man lang yan, di ba? Kasi dito sa Mindanao, dito sa Pilipinas, mga kaibigan, hindi naman ipagkakaila natin yung sundalo, pulis, hinahawakan ng mga politiko yan. No? Kaya sa aking prinsipyo, ayaw ko na magpapahawak ako ng politiko, mga kaibigan. Kasi 25 years ako magsiservisyo sa bayan. Utusan nila ako ng tama, in line with my duty, in line with to the law. And then, dyan, papasok ako, susunod ako. Pag hindi, susuwayin at manunungag ako talaga, mga kaibigan. Yan ang tandaan ninyo. Yung prinsipyo ko po ay hindi pang politika, hindi po ito. That is the law, no? Kaya, yan po ang aking sagot at sa mga nagtatanggol dyan, hayaan ninyo yan, mga kaibigan, kasi at it is the part of our video, no? Kasi dito, naghahayag lang ho tayo. Lahat po yan, mga kaibigan, matutupad po yan within law, no? Nasa batas po yun. Kung matutupad yan, meaning pinanhintulutan ng batas yan, pinanhintulutan ng United Nation. Yan po, mga kaibigan, wala ho tayong mali doon, wala ho tayong anong matatanggap doon kasi
Tayo lang po ay nagsiservisyo sa bayan. Totoo naman na ang PNP po ay non-partisan, pati ang sundalo. Ang tanong, bakit inuutusan ng mga politiko? 'Di ba? Hamak mo yung nagsiservisyo sa bayan ng totoo, ngayon hinahabol ng mga gunggong na mga taong nasa gobyerno rin. No? Bakit? Si President Duterte, siya yung nagbalibaga to break down the illegal here in the country. Ngayon, hinahabol siya ng human rights or the ICC. Hahayaan ba natin yan na tayo po ay hahabulin or aanuhin ang iproprosecute ng mga taga-ibang bansa? Gunggong pala tayo dun, mga kaibigan. Yung bansa ho natin ay nandito ho. Yung judicial system natin dito ay gumagana ho, mga kaibigan. Kung makikita ho ninyo. Pati yung US, ang daming mga shooting incident doon. Bakit hindi nila nare-resolve yan? Di ba? Bakit dito sa atin pumapasok sila? Ilang bilyon ang binabayad ng mga oligarko, ng mga humahawak dito sa ating bansa, mga kaibigan, nung si President Duterte ay nagiging presidente, mga kaibigan. Lusyutan. Ilang bilyon ang kanyang naibayad for the tax evasion. Di ba? Si Lopez, yung may-ari ng ABS-CBN, inuutang niya ang pira ng bayan, or which is from the Bank of the BP. Tingnan ninyo. Kayo pala dyan ay humahawak kayo sa Pilipinas. Sana po ay magiging busis at mag-iingay ako dito. Wala akong pakialam kung kayo may kakasuhan nyo. Ako wala akong pakialam doon. I would like to have a formal complaint. If you have, then file a case into the court. No? Wala ho tayong pakialam doon, mga kaibigan. Ang importante sa atin dito, tayo po'y nagsiservisyo ng matino para sa batas, para sa bayan, mga kaibigan, in order for us to sustain our needs every day. Diba ba? Kaya wag ninyo akong takot-takutin ng mga kaso-kaso na yan kasi wala ho akong pakialam doon. Kasi ang hinahabol ko po dito, ang sinasabi ko po dito ay patungkol po ito sa kapakanan ng ating bayan. No? Kung kayo man ay walang pakialam, wala rin akong pakialam sa inyo. Ano mang magiging bas ninyo sa akin, ano mang magiging masasabihin ninyo sa akin. Kasi in the first place ho, mga kaibigan, I am not a lawyer, I am not a congressman, I am not a senator here to say about that. But pag sakaling pong ay magiging republika ng Mindanao ho, tayo po ay susuporta, ako po ay susuporta. Buong buhay, buong puso ko po, isusuporta ko. Yan ho, mga kaibigan. Ano naman, saan naman ako nagkakamali doon? If you have something wrong with your mind, and then, that is yours. Wala akong pakialam doon.